Magandang araw mga kaibigan, ako nga pala si NJ at welcome sa NJ Mejia TV. Dito sa ating channel, pag-uusapan natin ang mga paksang may kinalaman sa kultura, buhay, at politikang pang-Pilipino. Kaya, kung interesado ka sa mga paksang ito, siguradong magugustuhan mo dito. Huwag na rin kalimutang i-like, share, at mag-subscribe na rin para sa ating channel. Ngayon, simulan na natin ang ating talakayan. Tara, samahan niyo ako. Ngayon naman, pag-uusapan natin ang mga tauhan ng Noli Me Tangere. Don Crisostomo Magsalin Ibarra, binatang nag-aral sa Europa na nangarap makapagtayo ng paaralan upang matiyak ang magandang kinabukasan ng kabataan ng San Diego. Siya ay kababata at kasintahan ni Maria Clara. Siya ay sagisag ng mga Pilipinong nakapag-aral na maituturing na may maunlad at makabagong kaisipan. Maria Clara de los Santos, siya ang kasintahan ni Crisostomo Ibarra na kumakatawan sa isang uri ng Pilipinang lumaki sa kumbento at nagkaroon ng edukasyong nakasalig sa doktrina ng relihiyon. Siya ay maganda, reliyosa, masunurin, matapat, mapagpakasakit, ngunit may matatag na kalooban. Elias, siya ay isang piloto, bangkero, at magsasakang tumulong kay Crisostomo Ibarra para makilala ang kanyang bayan at gayon din ang mga suliraning ito. Siya ay isang tunay na maginoo, hindi mapaghiganti, ang iniisip ay ang kapakanan ng nakararami at may pambihirang tibay ng loob. Pilosopong Tasio, siya ay isang scholar na nagsisilbing tagapayo ng marurunong na mamamayan ng San Diego. Taglay niya ang katangian ni Rizal na mapagpuna sa mga pangyayari sa paligid. May mga kaisipan siyang una kaysa sa kanyang panahon kaya't hindi siya maunawaan ng marami. Padre Damaso, isang kurang Pransiskano na dating kura ng San Diego at siya ring nagpahukay at nagpalipat sa bangkay ni Don Rafael Ibarra sa libingan ng mga Inchik. Halimbawa siya ng isang taong madaling maauto at marupok ang kalooban sa mga papuring hindi sadyang nagmumula sa puso ng mga nagpaparangal. Don Santiago, Kapitan Tiago de los Santos, isang mayamang mangangalakal na taga Binondo na asawa ni Pia Alba at ama ni Maria Clara. Siya ay isang taong mapagpanggap at laging masunurin sa nakatataas sa kanya, ngunit sakim at walang pinapanginoon kundi ang salapi. Don Rafael Ibarra, ang ama ni Crisostomo Ibarra na namatay sa bilangguan. Siya ay labis na kinainggitan ni Padre Damaso dahilan sa yamang kanyang tinataglay. Ito ang dahilan kung bakit siya ay pinaratangang erehe ng pamahalaan. Kinakatawan niya ang taong naghahangad ng katarungan para sa kapwa, kahanga-hanga ang kanyang paggalang at pagtitiwala sa batas at ang pagkamuhi sa mga paglabag dito. Sisa, ang mapagmahal na ina ni Basilio at Crispin na may asawang pabaya at malupit. Isang inang walang nalalaman kundi ang umibig at umiyak na lamang. Pinupuon niya ang asawa at nagpapakasakit alang-alang sa mga minamahal na anak. Padre Bernardo Salvi, kurang pumalit kay Padre Damaso sa San Diego. Padre Hernando Sibila, isang paring Dominikano na lihim na sumusubaybay sa bawat kilos ni Crisostomo Ibarra. Basilio, nakatatandang anak ni Sisa na isang sakristan at tagatugtog ng kampana sa kumbento. Sinasagisag niya ang mga walang malay at inosente sa lipunan. Crispin, bunsong kapatid ni Basilio na isa ring sakristan at kasama ring tumutugtog ng kampana sa simbahan ng San Diego. Alperes, siya ang puno ng mga Gwardiya Sibil at siya ring mahigpit na kaagaw ng kura sa kapangyarihan sa San Diego. Doña Consolacion, siya ay isang dating labanderang malaswa kung magsalita na naging asawa ng Alperes. Doña Victorina de Espandanya, isang babaeng punong-puno ng kolorete sa muka dahil sa kanyang mapagpanggap bilang isang mistisang Espanyol. Mahilig din siyang magsalita ng Kastila bagamat ito'y isang laging mahilig. Don Tiburcio de Espandanya,
Siya ay pilay at bungal na Kastilang nakarating sa Pilipinas dahil sa kanyang paghahanap ng magandang kapalaran. Naging asawa siya ni Doña Victorina. Siya ay may tuturing na sagisag ng taong walang paninindigan at prinsipyo. Alfonso Linares. Binatang napili ni Padre Damaso na maging asawa ni Maria Clara. Siya ay malayong pamangkin ni Don Tiburcio. Tia Isabel. Siya ang hipag ni Kapitan Tiago na nag-alaga kay Maria Clara simula nang siya ay sanggol pa lamang. Doña Pia Alba de los Santos. Siya ang ina ni Maria Clara na nasa loob ng 6 na taon ng kanilang pagsasama ng kanyang kabiyak na si Kapitan Tiago ay hindi nagkaanak. Siya ay namatay matapos maisilang si Maria Clara. Teniente Guevara. Isa sa matatapat na kaibigan ni Don Rafael. Siya rin ang tenyente ng Guardia Civil na nagkwento kay Crisostomo Ibarra ng totoong sinapit ng kanyang ama. Kapitan General. Ang pinakamakapangyarihang opisyal at kinatawan ng hari ng Espanya sa Pilipinas. Siya rin ang tumutulong kay Crisostomo Ibarra para maalis siya sa pagka-eskumulgado. Kapitan Basilio. Isa sa mga naging kapitan ng bayan ng San Diego na naging kalaban ni Don Rafael sa isang usapin sa lupa. Siya rin ang ama ni Sinang, Don Filipo Lino. Siya ay isang tenyente mayor na kaibigan ni Peloso Potasio at asawa ni Doña Teodora Vina. Siya ay mahilig magbasa ng Latin. Lucas, isang Indio na kapatid ng tauhang namatay sa pagbagsak ng Cabrilla sa pinatatayong gusali ng paaralan ni Crisostomo Ibarra. Siya ay humihinging danyos sa nangyari ngunit dahil sa pagtataboy sa kanyang malinis na hangarin ay pinili na lamang niyang sumapi sa mga tulisan. Doon sa Tornino Ibarra, nuno ni Crisostomo Ibarra na kinikilalang naging dahilan ng pagkasawi ng nuno ni Elias. Don Pedro Ibarra, nuno ni Crisostomo Ibarra. Kapitana Maria, tanging babaeng makabayang pumapanig sa pagtatanggol ni Ibarra sa alaala ng ama. Maestro Noluan, siya ang tagapamahala ni Crisostomo Ibarra sa pagpapagawa ng kanyang paaralan. Kapitan Pablo, siya ang puno ng mga tulisan at itinturing na ama ni Elias. Salome, siya ay isang simpleng dalagang naninirahan sa isang kubong matatagpuan sa loob ng kagubatan. Siya rin ang babaeng natatangi sa puso ni Elias. Ang mga kaibigan ni Maria Clara. Sina Andeng, kinakapatid ni Maria Clara na mahusay magluto. Si Neneng, mahinihin at palaisip na kaibigan na Maria Clara. Sinang, masayahing kaibigan ni Maria Clara na anak ni Kapitan Basilio. Victoria, tahimik na kaibigan ni Maria Clara at kasintahan ni Albino. Iday, magandang kaibigan ni Maria Clara na tumutugtog ng alpa. Albino, ang dating seminaristang nakasama sa picnic sa lawa at kasintahan ni Victoria. Leon, kasintahan ni Iday na nakapansing may buwaya sa baklad.